Hindi naman araw-araw mahal mo yung asawa Hindi mo. talaga. Kahit na si Christine Hermoso. Yes, hindi talaga. Hindi talaga. Totoo yan. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Kahit gaano pa Tsaka kaganda. you don't always like them. Kasi ang asawa mo, hindi mo araw-araw yan mamahalin. Yes, totoo yan. If you're just gonna base it on feelings, naniniwala talaga ako na that ang love hindi siya feelings eh. You shouldn't base it on feelings kasi nagbabago eh. Yeah, pagising Makakairita naman to. Parang mga 50% lang kitang love today. Di ba? Hindi ka masyado maganda ngayon. Tsaka pag wala ka sa mood, Diba? Diba? Love is a decision naman talaga. It's really a decision. Tulad nung sinabi niya, diba? It's a commitment. Kasi nga, hindi naman talaga everyday nakakatuwa yung ugali niya. It's a choice. It's a choice. Diba na, or ang gwapo niya, or ano, parang minsan nakakairita din, diba? Pero, yun na nga eh. Alam yung word na irita, nakaka-irita din. Parang ang sa akin kasi, I should not doubt God na ito yung taong binigay niya sa akin. It's like questioning Him eh, kung nagreklamo ako eh. So, Lord, kahit na ano pa yan, God, ikaw nang bahala sa kanya. Basta ako, dediretso ako sa'yo. Gusto ko lang mag-react dito sa sinabi ni Oyoboy na may times na hindi niya mahal si Christine Hermosa. Ang love kasi is not just a feeling na, ang feeling kasi is fickle, it changes. Kung feeling siya, kung minsan nararamdaman mo siya, kung minsan ay hindi. Sa palagay ko sa marriage, ang love is more of an action word. Kailangan itong iparamdam para ang iyong partner ay mag-grow, no? Magkaroon ng self-confidence. Love is not selfish. Ang sabi nga, ang pagmamahal daw ay may kasamang respeto, caring, no? At security na nararamdaman. Kasi nasabi siguro ni Oyoboy na love dito is romantic love. Yung pagiging romantiko mo sa iyong asawa, yun siguro ang gusto niyang sabihin dito. Oo nga naman, may point din naman siya. May time na we are just being ourselves. May time na wala tayo sa mood, no, sa romance. Wala tayo sa mood na maglambing sa ating asawa kasi nga we are being ourselves, no? Araw-araw natin siyang kasama. On the other end naman, yung ating partner ay dahil sa pagmamahal na yun ay naiintindihan niya na ang pagmamahal is not always romance. Ang pag nag-aasawa kasi na tayo, kapag mag-asawa na tayo, ang more na nade-develop is yung friendship, companionship, not always romance, not every minute of our married life is about romance. Kaya nga, importante na mag-asawa ay magkaibigan at talagang malalim ang pagmamahalan nila. No? Isa pang point ay, habang tumatagal, no, ang babae, guys, no, or boys, ang babae, ang nature nila ay inaalagaan, nililigawan. Kaya wag tayong mag-stop no, na ipakita sa ating mga wife or sa ating wife ang courtship and protection. No, yan ang role ng husband. Sabi nga sa Bible, ang ibig sabihin nito, mahalin daw natin ang ating wife na gaya ng pagmamahal ni Lord, no, ni Jesus Christ gaya ng pagmamahal ni Jesus Christ sa church. Ibig sabihin nito ay si God ay namatay, no, para sa church, no. Sino yung church? Tayo to, mga tao, diba? So Jesus Christ died for us. So ang role ng husband also is to protect, no, the wife, no, to die for his wife. Sa other point naman, sa side ng wife, no, submit to your husband. Sabi yan ng Bible, no. Hindi naman yung parang utu-utukan na ibig sabihin is sa family kasi, may mga role tayo. Okay? So, ang husband usually is the head of the family. No, yun ang role nila. Hindi pwedeng dalawa kayong head of the family. Kaya maraming nagkakagulo ngayon sa mag-asawa kasi hindi nila alam yung role ng isa't isa. Okay? So, ayun. And sa end ng wife naman is to respect. No? Importante sa lalaki yung respeto na binibigay ng wife sa kanya. Kahit gaano ka kagalit, no? Or nagtatampo ka sa asawa, there should always be respect na pinapakita. Ang gusto naman ng wife is yung pagmamahal, protection, caring na pwedeng ibigay ng husband sa kanila. Kaya nga ang tawag sa husband ay haligi ng tahanan kasi sila yung nagpo-protect sa family, sila yung nag-stand dating sa decision, sila yung merong final decision. Of course, syempre, pinag-uusapan yan sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. Pero yung last say, yung mag-decide or yung mag-proclaim na ganito gagawin is the husband. Diba?
haligi siya ng tahanan. Ang nanay naman ay ang ilaw ng tahanan. At para sa akin, para sa akin, ang ilaw ng tahanan, siya ay nagbibigay saya, siyang nag-i-inspire, siyang nag-motivate sa every member of the family. So kapag napundi ang ilaw ng tahanan, ay hindi na magiging masaya, no, ang pamilya. Kaya nga sabi nila, happy wife, happy life. Yun lang, bye!